face, been the object of someone's hate. Like you stood all alone. Have you ever felt this way? Have you ever been? Hello mga mamshi! Welcome back to my mini vlog. So for today's video po, ito na po yung continuation namin ng family outing. Bali, nakaready na nga po pala dito yung mga gamit na aming dadalhin at idiretso muna kami sa aking biyanan. Kasi nga po, dun po kami susunduin ng van na aming gagamitin. Halos lahat po kami dito ay nakapangalis na at si Baby Yesi lang po ang naiiba. Hindi ko muna siya pinalitan ng damit kasi nga po sobrang init at may pupuntahan pa naman po kami. Sobrang excited na nga po pala mga bata dito kasi nga po first time namin makakalis na magkakasama po kami. So ayan, bago pa pala kami umalis, dinodouble check ni Dada yung mga pintuan, yung mga sarado, kasi nga po, syempre ilang araw din kami mawawala. Medyo hindi pala kami kampante dito kasi nga po yung aming tindahan na merong maliit na bintana ay parang mabubuksan. Pero syempre, sinigurado ni Dada na walang makakapasok sa aming tindahan. At ito na nga, paalis na kami ng bahay at tingnan mo si Baby Yesi namin nakapandong ng tela. Kasi nga po, gabi na yan, baka mahamugan si Baby Yesi. Nakaalis na nga po pala kami ng bahay ng 2:30 AM at itong mga bata na to ay hindi pa natutulog sa sobrang excited. At ito na nga, nakarating din kami dito sa bahay ng aking biyenan at mga ilang minuto lang ay dumating na rin yung van na aming sasakyan. Bago pala kami umalis dito ay dinouble check muna namin yung mga dala naming gamit. Baka kasi mamaya may naiwan pala kami. Sinama din pala dito ng aking biyenan si Luna, ang kanilang alagang aso. Syempre, walang magbabantay ng ilang araw. Kausap ko pala dito si Ate Riri at tinatanong ko kung okay lang siya. Si Ate Riri po kasi ay hindi sanay sumakay sa sasakyan kaya every time na aalis kami po lagi po siyang nasusuka. Andito na nga si Mama at si Papa at inaayos nila yung aming uupuan kasi nga po may dadaanan pa po kami, baka mamaya hindi po kami magkasya. Tignan nyo ang Baby Yesi namin hanggang ngayon hindi pa rin natutulog at naglilikot-likot pa siya. Maging okay lahat at komportable sa kanilang mga upuan ay dumiretso na nga po kami dito sa Caloocan para masundo po yung ate ni Dada. Nung nakarating na nga po pala kami dito sa Caloocan para sunduin yung ate ni Dada, ayan, nagtatanong na nga po pala si Papa kung saan talaga kami pupunta. So ito na nga mga mamshi, bali si Papa Roy po pala yung may birthday, yung naka white t-shirt. Bali hindi po pala alam ni Papa Roy kung saan kami pupunta kasi nga po surprise po yun. Bali wala pa talagang ka-idea si Papa kung saan kami pupunta kasi ang alam niya lang ay sa Antipolo kami magsiswimming. Syempre hindi naman pwedeng hindi namin sasabihin kasi nga po siya yung mag-guide sa driver kung saan kami pupunta. Pero syempre hindi rin namin alam kung paano namin uumpisahan yung pagsusurprise kay Papa. Si Papa Ray gustong umuwi ng probinsya para makasama ang kanyang mga kapatid at dun siya magse-celebrate ng 50th birthday niya. Isa nga pala dito yung mga gamit ni na ate bago kami umalis kasi parang hindi kami kasya dito sa sobrang dami naming dala. Maayos na nga po pala ang lahat. So ayan, paalis na nga po pala kami papuntang. Syempre hindi pa rin namin sinasabi kay Papa dito kung saan kami pupunta. Iniintay nga po muna namin siyang sumakay bago namin sabihin. Nakasakay na nga po lahat at umaandar na yung sasakyan. So ayan, nag-uusap-usap na nga po pala kami dito. Yung tipong kami yung ma-excite kung ano magiging reaction ni Papa kung saan talaga kami pupunta. Eto na!